Ayan, sobrang init sa labas. Kauwi lang namin. Galing kami, nag-church kami at saka nag-temple today, Sunday. So, sagutin natin yung tanong ni Madam. Nasagot ko na to. May mga video ako ng ganito. Pero sagutin natin to. Good PM po. Totoo po ba na ang Indiano hindi daw gusto ng nanay nila yung may mga anak? Ayan. Okay. In general to, ma'am. Sa totoo, hindi talaga yan accept sa kanila. Yung totoo na mga Indian culture, ini culture na religion, mostly in Hindu. Hindi talaga sa kanila tanggap ang may anak na ang dalagang ina at sa society nila. Hindi talaga tanggap. Pero, okay, ngayon sa kasalukuyan at marami na itong mga nangyari, tanggap na may mga dalagang ina po, maraming dalagang ina na pinakasalan ng mga Indiano, tinanggap ng kanilang mga magulang. Nakadepende po yan sa papaano kayo ipakilala ng Indiano ninyo. Kaya ngayon sabi ko, di ba nakaraan, na kung kayo ay mga dalagang ina, hindi na kailangan pang ipagpo-post sa Facebook o kung saan na I'm the mother of 3, 4, 5, 6. Walang ganun. Yes, hindi ko sinabing ikahiyaan nyo yung mga anak nyo, pero para sa para respeto ba? Para sa mga dignidad, hindi naman nakakahiya ang mga bata. Kaya lang, syempre, parang hindi din kaka-proud isipin na bakit pinapalandakan mo yun? Parang inanakan ka lang, ganun. Hindi. So sa India po, talaga, totoo to, noong mga unang-unang panahon, hindi sa kanila tinatanggap ang may anak na bago ang kasal. Pero sa kasalukuyan po, at marami na dyan, proven and tested na 100% marami pong Pilipina na may mga anak na pinakasalan ng mga single na Indiano at tinanggap ng mga in-laws. Kasi ganito yan. Halimbawa, yung Indiano mo, yung jowa mong Indiano, bago ka ipakilala sa nanay, na-briefing na nila yon na ito yung may jowa akong ganto, ganyan. Pero papakaramdaman nila yung nanay nila kung tanggap. So, may maraming mga kabayan natin nakatira sa India, may asawang Indiano, mga may anak na, 2, 3, pinakasalan sila. At mayroon din na may kasal na, may anak, tinulungan ng Indiano i-divorce, tinulungan ng Indiano i-annul yung kasal sa Pilipinas para makapagpakasal sila. So ngayon po, although na hindi masyadong tinatanggap sa kanila, pero marami na rin pong mga Indiano na mga in-law na family Indian na tumatanggap ng mga foreigner, especially Pilipina na may asawang na may mga anak na. Kaya lang syempre para sa kanila, para maiwas gulo at kahihiyan, hindi na kailangan ipag-post kasi katulad na sabi ko, pag nalaman nila na kayo ang jowa, yung buong pamilya, pasapasahan ng mga picture nyo, ang mga Facebook ninyo, account yan, lahat yan ipapasa. Hindi pa kayo nakarating sa India, nandun na lahat yun, nakakalat na lahat dun yung mga Facebook ninyo, mga picture ninyo. So titingnan nila, kasi kahit sino, baliktarin nyo yung sitwasyon, try to put your foot in their shoes. Kahit ako, halimbawa, sa anak ko, iisipin ko bakit ko papakasal yung anak ko sa ganun. May mga ganun. Kumbaga tayo, ganun tao lang din sila na isipin nila, gusto nila may magandang kinabukasan yung anak nila, may magandang family. Pero kung makikita naman ng Indian family na magiging in-law ninyo, na kahit dalagan nila to, respetado to, responsable, mabuti, mabait, mahal ang anak ko, tatanggapin kayo. Hindi na po yan, yung pagiging dalagang ina po, hindi po siya masyado ngayon. Siguro 50% ganun, big deal. Pero big deal pa rin po yan. Kaya lang nga, nakadepende po yan sa inyo, paano nyo i-handle yung sarili nyo at paano kayo ipapakilala ng inyong jowang Indiano. Ganun po yun. Kaya pag may jowa kayong Indiano, i-private nyo ang mundo nyo. Kasi kailangan dapat hindi kagad, kumbaga, syempre sasabihin nyo sa Indiano ninyo na, ito ako, may 2 akong anak, 3, ganyan, matatanggap mo ba? Matatanggap pa na magulang ninyo. Ganito na ako, yun na nakilala mo, ganun. So kung tinanggap, wala pong problema yun. Marami pong pinakasalan na single mom, na dalagang ina, na single na Indiano. Ayan. Meron pang mga hiniwalayan ang mga asawa para lang pakasalan ang Pilipinang dalagang ina. Marami po niya ngayon. Basta matatanggap, ipapaliwanag ng mga jowa ninyong Indiano, tanggap na po minsan sa kanilang society.